kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato. Ito ang Salakot Online Broadcasting Network para sa lindol sa Mindanao. Porsyon ng Matanaw National High School sa Matanaw, Davao del Sur gumuho dahil sa malakas na lindol. Sa isang post, ipinaliwanag ng Matanaw National High School sa lalawigan ng Davao del Sur na ligtas ang lahat ng mag-aaral, guro at mga magulang matapos maramdaman ang magnitude 7.8 na lindol habang isinagawa ang flag ceremony. Ayon sa paaralan, nasa labas ng gusali ang lahat ng individual na mangyari ang pagyanig at agad namang tumugon ang mga emergency services. Nilinaw din ng pamunuan ng paaralan na ang gusaling nasira ay isang abandonadong istruktura na matagal nang nasa restricted area at naapektuhan na rin ng lindol noong taong 2019. Mga bitak napansin sa Coastal Bucana Bridge. Mga motorista pinag-iingat. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat ng husto sa pagdaan sa Coastal Bucana Bridge sa lungsod ng Davao matapos mapansin ng mga bitak sa istruktura nito sa paunang inspeksyon. Ayon sa mga otoridad, dapat magbagal ang mga driver, panatilihin ang ligtas na distansya sa ibang sasakyan, iwasang huminto sa tulay at sundin ang mga inilalabas na abiso sa trapiko. Hinihikayat din ang publiko na agad iulat sa mga kinauukulan ang anumang kakaibang paggalaw, paglawak ng mga bitak o iba pang posibleng pinsala sa istruktura. Pinapayuhan ng mga motorista na manatiling mapagmatsyag at gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan. Niyanig ng magnitude 7.0 na lindol ang karagatang bahagi malapit sa lungsod ng General Santos alas 7:37 ng umaga ngayong araw, ayon sa PHIVOLCS. Isang tubig umagos mula sa lupa sa Coronadal matapos ang lindol. Nabahala ang mga naninirahan ng lungsod ng Coronadal sa lalawigan ng South Cotabato matapos makita ang pag-agos ng tubig mula sa lupa kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim sa Sarangani ngayong alas 7:37 ng umaga. Ayon sa paunang obserbasyon, posibleng epekto ito ng soil liquefaction kung saan pansamantalang nawawalan ng katatagan ng lupa dahil sa malakas na pagyanig ng lindol. Transformer malapit sa Davao City National High School pumutok kasabay ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Kasabay ng malakas na pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol, maririnig sa video ang pagputok ng transformer malapit sa Davao City National High School kaninang umaga sa unang araw ng klase. Kinumpirma ng principal o ng punong guro ng nasabing paaralan na may pumutok nga na dalawang transformer malapit sa campus na nagdulot ng brownout sa lugar. Agad na iniligtas sa mga mag-aaral at kawani ng paaralan habang sinuspindi na rin ang klase sa Davao City at pinauwi ang mga mag-aaral. Pinsala ng lindol sa lungsod ng General Santos. Naitala ang pagkapinsala at pagbagsak ng ilang establishmento sa lungsod ng General Santos matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama pasado alas 7:00 ng umaga. Nakaranas din ng power outage sa ilang bahagi ng lungsod kasunod ng malakas na pagyanig. Dahil sa pangyayari, sinuspindi ang klase at trabaho bilang pag-iingat habang isinasagawa ang assessment sa mga apektadong lugar. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at ang kalagayan ng mga naninirahan sa lungsod. Pagtaas ng level ng tubig sa Kiambap
sa port sa Sarangani namataan. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng tsunami warning para sa ilang baybaying lugar sa Southern Mindanao matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na naitala sa karagatan malapit sa bayan ng Maasim, lalawigan ng Sarangani alas 7:37 ng umaga. Sa inisyal na ulat, napansin ang pagbabago o pagtaas ng level na tubig sa Kiamba Port sa bayan ng Kiamba, lalawigan ng Sarangani. Hiniling ng PHIVOLCS sa mga naninirahan na nakatira malapit sa baybayin na manatiling alerto sa mga opisyal na abiso at sumunod sa mga hakbang sa paglikas kung kinakailangan. Patuloy ring minomonitor ang sitwasyon sa mga apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Hinihikayat ang publiko na iwasan ng pagpapakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na update mula sa PHIVOLCS at mga lokal na otoridad. Mga kasadya, atin pong idalangin ang lungsod ng General Santos at iba pang lugar ng Mindanao na apektuhan ng lindol. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 9:30 ng gabi sa Philippine Headlines. Ako ang inyong lingkod sa Balita Online, Apolinario 30 Dignadice Valencia. Amping kasadya. Kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato,